Winter, February 1959. Umuulan ng yelo noon sa Russia nang magtungo ang siyam na mga estudyante sa bundok upang mag-hike. Pero ni isa sa kanila ay wala nang nakabalik ng buhay. Isang misteryo na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Isang bagay na nananatiling palaisipan. Sakay ng isang tren papuntang Idvil, isang bayan sa Nooy Soviet Union, ang 10 hikers mula sa Ural Polytechnic Institute. Hindi ito ang unang beses na aakyat sila ng mga bundok. Sa katunayan, meron silang grade 2 certification sa hiking. At kapag matagumpay nilang naakyat ang nagyayelong bundok, makukuha nila ang grade 3 certification na siya namang pinakamataas na certification sa hiking noong mga panahon na yon. Isa sa 10 nakatakdang umakyat noong araw na yon ay si Yuri Yudin. Pero sa kung anong dahilan ay nakaranas siya ng pagsama ng pakiramdam at pananakit ng katawan na naging dahilan ng hindi niya pagsama sa grupo. Lingid sa kaalaman ni Yudin pero ang pagsakit ng kanyang katawan ay magliligtas ng kanyang buhay. Ang siyam na mga hiker na tumuloy ay sila Igor Dyatlov, ang leader ng grupo at sa kanya pinangalan ang lugar kung saan sila natagpuan. Yuri Kreboneshenko, ang miyembro na kumuha ng mga larawan sa kanilang ekspedisyon. Ludmila Dubinina, isa sa 2 babaeng miyembro. Yuri Doroshenko, Alexander Kolebatov, isa sa may pinakamalawak na kaalaman sa pag-akyat. Rastem Slobodin, isang mekaniko. Nikolai Tebyu Berignoles, isang athlete at engineer. Zenaida Kolmogorova, ang isa pang babaeng kagrupo. Semyon Zolotaryov, mas matanda kaysa sa iba at may mas maraming karanasan sa pag-akyat. Bago magpatuloy, sinabihan ni Dyatlov si Yuri Yudin na magpapadala sila ng telegrama bago sumapit ang February 12. Pero ayon sa kanya, maaaring mas tumagal na kaunti dahil hindi nila alam ang eksaktong araw na matatapos nila ang pag-akyat. Dumating ang February 20 pero wala pa rin balita o mensahe mula sa grupo. Dahil dito, humingi ng tulong si Yudin upang hanapin kung nasaan na ang siyam na hiker. Nagkaroon ng malakihang paghahanap sa mga hiker at kumuha pa ang kanilang gobyerno ng mga helicopter para mapadali ang paghahanap. Malaki ang pagtataka ng unang grupo na nakahanap sa mga hiker dahil nadatna nila ang tent na punit-punit at ito ay pinunit mula sa loob gamit ang isang matalim na bagay. Ngunit ang mga personal na gamit ay nasa loob pa at tila takot na takot at nagmamadaling umalis ang mga hiker. Para bang may kinatatakutan sila o may kaganapang gustong iwasan. Nakakita din sila ng mga bakas ng paa at sinundan ito hanggang makarating sa isang cedar tree na 300 metro ang layo mula sa tent. Doon nga ay nakita nila ang bangkay ng unang 2 hiker na sina Kreboneshenko at Doroshenko. Ang kakaiba pa rito ay kulang-kulang ang kanilang kasuotan. Natagpuan si Kreboneshenko na naka-shirt, underwear at medyas lamang. Pero wala siyang suot na pantalon, jacket o sapatos na kritikal na kailangan sa klima na kanilang kinalalagyan. Katulad ng kanyang kasama, si Doroshenko naman ay natagpuan na nakasuot lang din ng t-shirt at underwear. Naobserbahan din ng mga otoridad na may mga nabaling sanga sa puno na kanilang kinalalagyan, na nagpapatunay na sinubukan nilang akyatin ang punong ito. Marahil ito ay upang magkaroon ng mas malawak na tanaw para hanapin ang kanilang camp, o dahil may tinatakasan silang anuman sa ilalim ng puno. Ilang araw nang nakalipas nang makita nila ang 3 iba pang bangkay. Natagpuan ang mga ito na nasa pagitan ng unang grupo sa puno at ng kanilang tent. Ang 3 biktima ay sina Dyatlov, Zenaida at Rastem. Ang kanilang mga pwesto ay nagpapahiwatig na sinubukan nilang bumalik sa kanilang tent. Sila ay natagpuang magkakahiwalay pero parehong diretsyon ang tinatahak. Si Dyatlov ay 300 metro ang layo mula sa cedar tree. Siya ay nakadapa at may hawak-hawak na sanga ng puno. Sumunod sa kanya ay si Rastem na natagpuan 480 metro ang layo mula sa puno ng cedar. Nakitaan din siya ng mga fracture sa kanyang ulo. Ang huli at may pinakamalayong narating ay si Zenaida na natagpuan 630 meters mula sa cedar tree. Natagpuan siyang nakatihaya at nakakunot ang mga kamay na parang nakipagbuno sa kung ano o sino man. May 4, makalipas ang higit 2 buwan, natagpuan din ang 4 na iba pang hikers na natabunan ng makapal na nyebe at nakapwesto sa gilid ng isang bangin. Sila ay sina Alexander, Semyon, Dubinina at Nikolai. Nakita ang mga katawan nila mga 75 na metro mula sa puno ng cedar. Tulad ng iba pa nilang kasamahan,
palaisipan din ang pagkakasawi nila. Mapapansin na ang mga unang binawian ng buhay sa kanila ay tinanggalan ng kasuotan at pinaghatian ng mga natira. Ang kanilang mga katawan ay nakitaang may mga hindi maipaliwanag na kalagayan. Si Nikolai ay may pinsala sa ulo na kapareho na dulot ng pagbangga ng isang sasakyan. Ang kanyang buto sa ulo ay may basag, pero walang anumang malalim na sugat ang nakita dito. Si Alexander ay nakitaan ng baling ilong at sugat sa likod ng tenga. Meron din siyang bali sa leeg na tila nagmula sa pagkakabagsak. At meron din siyang suot na ginutay-gutay na tela mula sa kasuotan ng kanilang kasamahan. Ang sumunod na biktima ay si Dubinina. Siya ang may pinakaakman na kasuotan sa kanila, na isang pahiwatig na maaaring mas matagal siyang nabuhay sa kinalalagyan nila kumpara sa iba. Isa ring palaisipan ng nawawalang dila at mga mata nito. Si Semyon, tulad ni Nikolai, ay mayroon ding malalang tama sa dibdib na tila resulta ng pagbangga ng isang sasakyan. Mayroon din siyang bali-bali ng mga ribs at internal hemorrhage sa kanyang dibdib. At tulad ni Dubinina, ay nawawala din ang kanyang mata. Nakita ang kanyang kamay na may hawak na isang notepad, ngunit walang anumang nakasulat dito. Dahil walang eksaktong nakakaalam ng tunay na nangyari, maraming haka-haka at teorya ang bumabalot sa pangyayaring ito. Isa na rito ang paniniwalang inatake sila ng mga Mansi, ang pinakamalapit na grupong etniko na nakatira doon. Ngunit walang nakitang bakas o ebidensya na nagpapatunay dito. Marami pang teorya ang meron sa kwentong ito. Isa na rito ay ang military involvement. Ayon sa nabasa ko, maaari nga daw na hindi sinasadya ng grupo na madiskubre ang isang secret military facility ng Soviet Union, na siyang naging dahilan para sila itugisin ng mga secret agent. Isa rin sa mga hiker ang nasuri na nagtataglay ng mataas na dami ng radiation sa damit nito. Ngunit ayon sa kanilang gobyerno, wala raw malapit na military facility sa lugar na iyon, at mariin nilang pinabulaanan na mayroon silang involvement. Ayon naman sa pagtatanong nila sa ilang mga tao sa paligid ng bundok, meron umano silang nakitang bilog na ilaw sa kalangitan noong mga panahon na iyon. Ngunit hindi nila matukoy kung ano man ito. Noong 2019, muling may tumingin at sumubok na mag-imbestiga kung ano ba talagang nangyari sa Dyatlov Pass. Ayon sa investigasyon, ang dahilan ay isang avalanche. Ayon sa kanila, nagkaroon ng maikling pagguho ng yelo sa lugar kung saan nakatayo ang kanilang tent. Dahil sa pag-aakalang matutuloy ito sa isang malakihang pagguho, mabilis silang umalis sa kanilang tent at hiniwa nila ito upang makalabas kaagad. At doon nga ay nagmamadali silang humanap ng masisilungan na naging sanhi ng kanilang pagkalito at pagkakawatak-watak. At nang ma-realize nilang walang malaking avalanche ang darating, ay sinubukan nilang bumalik sa kanilang tent. Pero dahil sa tindi ng buhos ng niebe, ay bigo na silang matagpuan ito. Ngunit hindi pa rin ito sumasagot sa buong pangyayari. Halimbawa na lang, ang pagkakaroon ng radiation at mga injuries ng mga hiker. Dagdag pa rito ang nawawalang bahagi ng katawan ng ilan sa kanila. Mayroon ding mga larawan na kinuna ng isa sa kanila habang sila ay patungo sa Dyatlov Pass. Isa sa nagpakunot ng noo ng mga investigador at pananaliksik ay ang larawang ito. Kuha ito ng isa sa mga hiker sa kanilang paglalakbay patungo sa Dyatlov Pass. Makikita na may isang malaking figura ng hugis tao na nilalang. Ang ilan ay nagsasabing ito ang halimaw sa niebe na tinatawag na Yeti, na siya umanong dahilan sa kung ano man ang nangyari sa mga hikers. Marami pa ring haka-haka sa kaganapang ito, ngunit hindi maipaliwanag ng mga itong tunay na nangyari. At isa lamang pagtatangka na alamin ang isang bagay na malamang ay hindi na natin kailanman malalaman ang kasagutan.